yan, may 20, may 35. Great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire! So for today's video nga mga katindahan, i-share ko nga sa inyo kung paano nga ba nagsimula si Madam Claire sa ganitong negosyo. Yan, so paano nga ba ako nagsimulang magnegosyo? Lalong-lalo na nga dito sa RTW business. Dahil alam ko na maraming nagtatanong, marami din yung gusto na magkaroon ng ganitong negosyo. Especially nga dito kay Madam Jane Salvador. Ayan, so kaka-comment niya lang 3 hours ago. And ang sabi niya is, "Hi Madam, silent viewer here. Paano po kayo nag-start sa business?" Diba? In time yung pagkaka-comment mo, Madam Jane Salvador, dahil yan nga yung next natin na itatopic. Bakit? Dahil alam ko at alam naman natin na marami ang gustong magsimula ng negosyo pero hindi alam kung ano ba yung sisimulan. Lalong-lalo na yung iba, ang palagi nang naiisip is karinderya, luto-luto, burger, merienda, ganyan. Diba? Dahil nung ako'y hindi pa nagsisimula ng ganitong hanap buhay is, yun din naman yung naiisip ko. Parang bakit parang yun yung common, parang common milk tea, burger, ganyan, or luto-luto. Basta parang luto-luto, ayan. So, yung i-share ko dito sa inyo mga katindahan ay true to life story. Yan, walang halong kieme, walang halong kaek-ekan mga katindahan. Ito is kung paano nga lang ako nag-come up doon sa idea na ito yung gawin kong negosyo. Yan. So, sino ba si Madam Claire? Diba? Yan. Before is nag-real estate ako. So, naging ahente ako ng mga condominium, mga katindahan. At alam naman natin kung gaano kahirap magbenta ng property. Lalo na doon sa mga may idea about mga property, lupa, ayan, condo, ganyan, diba? Umabot ako ng 6 months. Doon sa 6 months na yun is 3 unit yung naisold natin, mga katindahan. Isang Indonesian, Indian na mag-asawa, tapos isang Pinay, ganyan, diba? So, taga dito sa Pilipinas. Doon sa 6 months na yun is, yan, parang naisipan ko naman na mag-freelancing dahil nga gustong-gusto ko talaga yung pag-makeup, hair ribbon, mga customer ko, mga suki ko, dahil nga din sa Manila, medyo dumami yung aking customer, ganyan. Gusto ko talagang maging career yung pag-makeup. Yan, kaya nag-freelancing na lang tayo. And, ayan nga, nangyari nga yung pandemic. So alam mo yun, natuloy-tuloy na dapat yung ating karera bilang isang beauty consultant. Yun, hindi na pwedeng lumabas, hindi na pwedeng makipag face-to-face, ganyan. So, apektado talaga yung pagiging beauty consultant ko. Diyan na yung ipon natin, siyempre, paubos dahil wala naman tayong ibang pinagkakakitaan. Parang naging isang malaking pagsubok talaga siya. Lalong-lalo na sa kagaya ko na na wala pa namang ibang naiisip na negosyo, ganyan. Hanggang sa ang nangyari nga is yan, nagbuntis ako, siyempre manganganak, ganyan. Tapos papaano na, wala kaming hanap buhay, umaasa lang ako sa mister ko. Yung mister ko lang yung kumikita dahil empleyado siya eh. Ayan, so wala pa kami talagang tindahan. Tapos alam nyo ba mga katindahan na bago kami nagpatayo nitong aming tindahan, nitong pwesto is nag-garage sale muna kami dito sa harapan ng bahay lang sa may terrace. Ayan, yung nakikita ninyo sa picture mga katindahan is nilabas namin yung mga gamit namin na hindi na namin ginagamit. Ayan, dinisplay namin dyan sa harapan. Testing lang naman mga katindahan, wala namang mawawala, diba? Tapos kahit papaano may tumitingin, tapos may bumili din mga katindahan, may bumili isang jacket, isang t-shirt, may bumili ng tsinelas, ganyan. Siguro mga 3 araw din yun na ginawa namin, ganyan. Ayun naman sinubukan lang namin at saka parang wala lang, tinry lang talaga namin para kahit papaano, wala lang talaga, tinry lang namin. Tapos, di syempre, 3 days lang yun, parang ganun lang, 3 days lang namin siyang ginawa. Tapos afternoon is stop na ulit dahil nga may trabaho ni mister ko. Tapos afternoon is diba? Ano naman yung discount na gagawin natin, ganyan, para kahit paano meron tayong may income sa atin na papasok kasi wala naman tayong trabaho, yung mister mo lang yung may trabaho, ganyan. So ako, naghanap ako online, ganyan, baka meron ako pwedeng ma-applyan. Tapos search ako kung ano ba yung pwede kong mga sideline, ganyan. Dati may nag-offer sa akin, pero yun is friend ko na Indian, yun nga yung kumuha ng unit sa akin ng condo. Meron silang company dito sa Pilipinas na
na nag-hire ng mga call center agent. Ganyan. Tapos yun, kapag alimbawa ako, may ma-recruit ako through online, tapos yung tao na yun is ma-hire dun sa position na hinahanap ng company is meron ako doong commission. Pero alam nyo, wala akong naipapasok kahit isa kasi hirap pa rin yung, yung online natin siyang ginagawa. Hindi enough yung resources natin para makarecruit ng mga aplikante that time. Kaya grabe talaga yung challenge noong time ng pandemic. So, syempre, dahil nga wala naman tayo pang pinagkakakitaan is, kumbaga hindi tayo tumitigil para makaisip kung ano ba yung pwede nating simulan. Ayan, so, edi yun na nga, naisipan naman namin ng aking mister na magtayo nga ng dapat ay yung mga merienda, milk tea, ganyan, kagaya nga nung una ko nabanggit sa inyo, di ba, na parang very common naman yung kapag ka naisipan nating magnegosyo, ang palaging madalas na pumapasok sa isipan ng mga gustong simulang magnegosyo is yun nga, milk teahan, merienda, pares, ganyan, burger, mga ganun, di ba, parang typical na. Tapos, ayun na nga, buti na nga lang at hindi pumayag yung OB ko that time dahil bawal daw ako magluto ng mga burger, bawal mainitan yung tiyan ko dahil nga masailan ako magbuntis. Kaya lang, nung sinabi naman yun nung OB ko nga is, ayan, nagpapatayo na kami ng maliit na pesto dito sa harapan na ng bahay ng mister ko. Kaya, syempre, parang wala, paano na syempre, nag-invest na kami. Ang ginamit naming pera doon sa pagpapagawa ng maliit lang na pesto is yung bonus. Yung bonus ng mister ko, tapos yung pinakang 13-month pay niya. O, di ba yan? So, hindi namin yun ginastos sa ibang bagay. Talagang inano namin siya as pinakang pondo para nga meron kaming magiging pwesto. Ayan. So, bali na ikwento ko na rin ito dun sa isa kong vlog na paano mag-start ng RTW. Ilalagay ko dyan sa description para pwede nyo ring panoorin kasi yan talaga yung story nung pagsisimula ko ng RTW business. Pero magkaiba yun at saka itong topic na ito magkaiba yun kasi doon is ang tinakil ko doon is ano yung mga step by step para magsimula, yung sa location, ganyan-ganyan. Pero ito is yung true to life story ko na talaga ito kung paano ko siya sinimulan, kung paano ako nagnegosyo ng ganitong RTW. Ayan na nga. So, nakapagpatayo kami ng tindahan, sabi namin ng mister ko, paano na? Anong ilalagay natin dito? Hindi nga pwede yung burgeran, hindi ako pwedeng mapagod, hindi ako pwedeng ma-stress, ganyan. Di yun nga, sinabi ko kay mother ko, ganun yung nangyari, na hindi ako pinayagan ng OB, may pwesto na. Yan. Tapos, ayun na, sabi ni Mami Lay, na pwede daw akong maglagay din ng mga paninda na RTW, kagaya nung sa kanya. Yan, dahil nga ang tindahan ni mother ko is before is kompleto siya. Merong mga damit, tsinelas, school supplies, plasticware, lahat din kompleto siya, mga katindahan. Pero dahil nga ngayon is nagtitinda na rin dun yung kuya ko na panganay tsaka yung bunso. So hinati-hati nila iba-ibang pwesto dahil si mother ko is isa lang siya doon sa tindahan niya. So mahirap naman na may tsinelas siya, may plasticware, may mga accessories, ganyan. So hindi na niya ma-assist yung lahat. Kaya yun, buti na lang nagtinda na doon yung kapatid ko, yung dalawa kong kapatid. Kaya hinati-hati na nila. Pinahiram ako ni mother ko ng worth 50,000 ng paninda. O, di ba? 50,000 kasi nilista namin yun, yung mga paninda na pinamili namin. Yan. So, nasa kanya rin naman yung mga pinamili naming paninda. Pero, yung halaga nga nung paninda na yun, na 50,000, yun yung napunta sa akin. O, di ba? Yung nakikita ninyo sa picture, mga katindahan, may t-shirt, may short, may sando, may pangbata, pang matanda. Pero, konti-konti lang. Yung iba, 6 na piraso lang. Yung iba, 6 na dosena. Merong mga short na 300, may mga panty, may mga panyo. Alam mo yun yung common na hanapin ng customer kapag lumapit doon sa tindahan natin. At saka diba kapag sa pagka unang bukas mo, maku-curious nga naman yung mga tao, ano kayang binibenta doon sa tindahan na yun? Syempre nga sa amin samot-sari, may mga bra, may gloves, may mga panyo, ayan, may mga, basta, pero puro siya, puro mga dami, kung ano yung makikita mo sa damitan, wala pang tsinelas, wala pang accessories, walang school supplies, walang mga plasticware, wala, as in puro mga damit lang. Yun nga. Pero yun nga, lahat ng mga samot-sari ng mga damit, merong jogger, ganyan, mga short pang bata, pang matanda, yan, meron. Kahit konti-konti nga lang, 6-6, isang dosena, ganyan, basta mahalaga, meron ka, yan. Naman kami yung dinumo, ganyan, hindi naman, dahil ang late-late lang nun, pero kahit paano may bumibili. Ayun mga tindahan, that time, buntis pa ako, yan, na meron pa akong na-save na picture na
Bundes ako dyan nagbabantay. Tapos yan mga katindahan, syempre dahil hindi pa naman ganun kalaki yung tindahan ng RTW natin is, syempre nag-iisip pa rin tayo kung ano ba yung pwede pa nating idagdag, ganyan. That time, hindi ko pa naisipan magdagdag ng mga tsinelas, school supplies, dahil sa isip ko. Basta ang alam ko lang is damit lang, ganyan. Tapos alam niyo ang dinagdag ko nung time na yan? Talaga, hindi talaga ako magpayag ng walang kita sa isang araw. Ang ginawa ko mga katindahan, nagbenta ako ng halo-halo. Diba? Hindi nyo pa alam yan, hindi ko pa na-chika sa inyo yan. Yan, nagpabila ako sa mister ko nung ice box para ilagyanan ako ng yelo. Gluto kami nun ng banana ko, yung minatamis na saging, mga gulaman, tapos ano pa ba sahog ng halo-halo, diba? Ube, ganyan, tapos mga nata. Yan, nagtinda ako ng halo-halo mga katindahan. So, maliit pa lang yung pwesto namin na yan. Nilalabas namin yung halo-halo dyan sa harapan ng tindahan para pag may bibili, di kahit pa paano, may extra akong kita, diba? Minsan nun kahit umuulan, may bumibili pa rin ng halo-halo kasi masarap daw yung halo-halo, o di ba? May lasa. Tapos hindi siya tipid sa sa sahog. Yun, tapos hindi naman ganun kalaki yung kinita natin doon, pero at least kumbaga, di ba? Parang naging part siya ng experience natin, na way siya para malaman natin yung ano ba yung hirap ng buhay. Kailangan kasi natin pagdaanan yan, di ba? Na kailangan sa ganitong bagay hindi ka maarte, wala kang pinipili, talagang go lang ng go, kahit ano pa yan, kahit barya lang ang kita dyan, na talagang kailangan go lang tayo ng go, ganyan. Yan, wag natin isipin yung maliit lang nakita, di ba yan? So, parang naging parte siya nung pag-grow ko bilang isang manininda. Ang maa-advise ko na lang para doon sa mga marami nagtatanong na paano ako nagsimula dito sa negosyo na ito, paano ko siya napalago, ano yung diskarte, ano yung technique, ganyan, bakit natin agad siya napalago, di ba yun? Totoo yung sinasabi ng karamihan, mga katindahan, na go outside the box, go out with your comfort zone, ganyan, di ba? Hindi tayo mag-i-stick dun sa damit yung sinimulan natin is damit lang, hindi. Isipin natin yung mga malalaking tindahan, mga mall, mga department store, ganyan, di ba? Yung mga kakompetensya natin na malalaki, mga nag-wholesaler dyan sa bayan, ganyan, di ba? Hindi sila nag-i-stick sa isa lang. At talagang lahat halos ng variant ng paninda is meron sila. Di ba? Kung kaya nila, di ba? Siyempre, kaya din natin. Kanya-kanya lang ng market yan, mga katindahan. Bakit? Oo nga sila, marami nga yung kanilang paninda, malalaki, naka-aircon, di ba? Kompleto, may mga sales lady. Pero ang tanong natin dyan, mga katindahan, kaya pa ba nilang i-market yung nandun sa lugar natin, di ba? Kahit nga ako, may tindahan ako dito, kaya ko bang sakupin yung lugar nyo? Di ba? Kung kasulok-sulukan yan ng Pilipinas, kasulok-sulukan, kabulubundukan yan, mga katindahan, naku, walang ibang magre-reyna dyan, walang ibang maghahari dyan, kundi ikaw. Di ba? Naku po. Diba, hindi lahat kayang tayuan ng SM, hindi lahat kayang tayuan ng department store. Kahit pa meron dyan sa bayan ninyo, sa may lugar ninyo sa bayan, iba pa rin yung meron ka dyan sa iyong baryo. Kagaya nga nitong ginagawa namin, dito lang kami sa baryo. Alam nga namang yung mga taga-baryo pa namin, nang dadayo sa kanila sa bayan, mamasahe pa, diba? Di dinala na namin dito sa baryo namin, itong diba? Dinala kami na ang nagdala nung mga paninda sa bayan, lahat yan, nakot na namin dito sa baryo namin para hindi na sila lalayo pa. Ba't pa sila lalayo? Nandito na nga, dinala na namin lahat. Alam ko naman mga katindahan na meron pa akong mga hindi nababanggit, meron pa kayong mas gusto pang marinig, ganyan. Mga kayong mga katanungan, meron kayong gustong i-topic, ayan, diba? So, just comment down below. At saka, doon sa mga magpapa-shoutout, naku, ilagay nyo naman yung mga pangalan ninyong buo dahil iba naman yung pangalan nyo sa YouTube channel nyo, diba? Doon sa, kumpara doon sa personal nyo pangalan, ilagay nyo yung mga totoo, yung complete name nyo para na babanggit din natin. Tsaka kung saan yung lugar nyo para, diba, shoutout tayo. Speaking ng shoutout natin si Ma'am Viola Dalusong. Ayan, sabi niya is, sa inyo po ako nakakuha ng idea para pagsamahin ang negosyong school supplies, accessories, at RTW in one. Oh, di ba? Kahit wala pa po akong pwesto, sinubukan ko pong gawin at umpisahan ito nung pasukan ng mga estudyante. Oh, nainganyo po ako sa lakas ng loob at pagiging positive sa bawat pagbebenta araw-araw. Naku, di ba? Natutuwa rin po ako sa inyong honesty na i-share ang pasikot-sikot sa negosyong ito. Di ba? Naku, maraming salamat, Madam Viola Dalusong.
Saan ba yung lugar mo na yan? Para ma-shoutout natin yan, di ba? Okay. Paano nyo po na-inventory ang mga paninda ninyo? Lalo kung ito'y lumago at dumami na ang mga panindang inyong naisip na ibenta. Yan. Siguro sa mga susunod na video natin is magagawa natin ng topic itong kung paano nga nag-i-inventory ng mga paninda. Pero yung pinakang common na ginagawa namin dito sa pag-i-inventory mga katindahan, very simple, 'di ba? Ito naman yung tanong naman ni Madam, yung kasagutan ko dito is hindi yung as in physical count na iisa-isahin natin lahat ng item na inventoryhin kasi kung ganoon is naku Diyos ko, sobrang dami talaga nito, 'di ba? Pero yung normal na ginagawa natin na kung paano kami mag-inventory is kung ano yung mga kukunti na, halimbawa ito, toothpick, dadalawa na. Hindi na namin ito para ilista na toothpick, dalawa, hindi na. Ilusulat na lang namin na kung ano yung mga kulang, yung kukunti na, halimbawa toothpick. So, ililista ko na yan, toothpick. Ibig sabihin nun, yan yung paubos na, yan yung bibilhan ko na ng stocks. Halimbawa, yung katol namin, dadalawa na rin. Ganyan, hindi kailangan ko na bumili ng 6 na piraso dahil wala naman lang namin bibili. Halimbawa, itong bulak. Ayan, dadalwa na. So, ililista ko na ito mga katindahan. So, bibili ako ng halimbawa ay 12 dahil kahit pa mura lang 5 piso lang naman ang isa, di ba? Yan yung mabilis maubos sa, hindi naman mabilis, pero normal na nauubos na palaging nakalista sa inventory namin na ito yung kailangan naming refillan ng stocks. Ganun. Pero yun nga, napakalawak ng topic nitong inventory kaya gagawan natin yan ng ibang, ng separate na video. O siya mga katindahan, sana ay meron kayong nakuha na naman na panibagong kaalaman, panibagong inspirasyon para talagang magsimula, di ba, sumubok. Wala nang mawawalan sa atin na sumubok, di ba? Sana ay na-inspire na naman kayo sa ating munting kwento, di ba? At sa mga susunod pa na maibabahagi ko sa inyo, maichik-chik ako sa inyo. Hanggang dito na lang muna mga katindahan itong ating video. Diba? Maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling!